Ni hindi man lang kumurap ang nanay ko nang bitawan niya ang mga salitang iyon sa hapagkainan. Hindi ka aabot sa kalahati ng narating ng ate mo. Ang mga salitang iyon ay tumama ng napakalakas. Pakiramdam ko ay umikot ang buong kwarto. Itinulak ko ang aking upuan pa atras. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib mula sa lahat ng taon ng aking pananahimik at sinabing, kung ganun, siya na ang pagbayarin niyo sa amortisasyon ng bahay. Napatigil ang lahat sa pagsubo. Namutla ang tatay ko. Bayad sa bahay? Anong bayad? Bulong niya, na tila lalamunin siya ng katotohanan ng buo. Ngunit ang sandaling iyon, ang gulat, ang katahimikan, dahil ang totoong sikreto ay hindi pa naibubunyag. Ang pangalan ko ay Elena, at sa halos buong buhay ko, ako ang tahimik na miyembro ng pamilya na walang ibang bukang bibig kundi ang ate ko. Madalas inaakala ng mga tao na mahiyain ako, pero hindi iyon totoo. Natutunan ko lang nang maaga na sa bahay ng mga magulang ko, katahimikan ang susi sa kapayapaan. At ang kapayapaan, gaano man karupok, ay isang bagay na sinubukan kong protektahan. Sa papel, mukhang maayos ang buhay ko. Isa akong financial manager sa isang logistics company malapit sa port area ng Maynila. Trabaho ko ang mga numero, deadlines, at mga sistemang may lohika. May kapayapaan sa mga spreadsheets na hindi ko kailanman naramdaman sa totoong buhay. Ang mga araw ko ay may predictable na ritmo, ang ingay ng mga forklift sa pantalan, ang ugong ng opisina, ang mahinang lagitik ng aking keyboard. Umuuwi ako sa isang maliit na kondo na may tanaw ng Pasig River. Sa gabi, nagluluto ako ng simpleng ulam. Itinatali ang buhok at humuhugot ng ginhawa sa maliliit at maayos na bagay. Ngunit ang katahimikan ay nagtatapos tuwing Biyernes. Iyon ang araw na nagmamaneho ako pauwi sa two-story house ng mga magulang ko sa isang subdivision sa Cavite. Isang lugar na napapalibutan ng maayos na hardin at ang ilusyon ng isang perpektong pamilya. Sa loob, ang perpeksyon ay mabilis na nabibitak. Sa sandaling humakbang ako sa pinto, pakiramdam ko ay 16 anyos ulit ako. Ang pangalawang anak, ang supporting role sa pelikula ng buhay ni Vanessa. Ang ate ko ang laging bida matangkad, puno ng kumpiyansa. Ang klase ng tao na kapag pumasok sa kwarto ay siya ang nagiging sentro ng atensyon. Siya ang humakot ng mga medalya sa debate noong high school, nakakuha ng scholarship sa law school, at pumasok sa isang karerang pinalakpakan ng lahat bago pa man niya mapatunayan ang sarili. At ako? Ang tahimik at matatag na si Elena. Pinanood siyang angkinin ng spotlight na tila karapatan niya ito mula pagkasilang. Sinasamba siya ng mga magulang namin. Noon pa man, sa bawat family gathering, bawat Pasko, bawat hapunan, itinataas nila ang mga tagumpay niya tulad ng mga trodeo, mga kasong naipanalo niya, promotions, ang bahay na balak niyang bilhin, ang mga plano niya, ang mga bakasyon niya, ang potensyal niya, at naroon naman ako, si Elena, na nagbayad ng sariling tuition noong 70 anyos ako. Si Elena, na nagtrabaho ng 2 racket noong kolehiyo. Si Elena, na hindi kailanman humingi ng tulong. Natuto akong huwag magtanong. Hindi naman sa ayaw sa akin ng mga magulang ko. Mas gusto lang nila ang mas maingay na kwento. Gayunpaman, patuloy akong dumarating tuwing Biyernes dahil mapilit sila. Laging sinasabi ni tatay, may pwesto. Ang pamilyang ito para sa'yo. Huwag mong hayaang bakante yan. Kalahating biro, kalahating seryoso. Tumatawag naman si nanay kapag kahit 5 minuto lang akong huli. Family first. Paalala niya. Kahit madalas, pakiramdam ko ay Vanessa first ang totoong ibig sabihin. Ang mga hapunan ay predictable. Ihahain ni nanay ang paboritong kaldereta. Magtatanong si tatay ng parehong mga tanong. Ibabahagi ni Vanessa ang parehong mga tagumpay. At paglalaruan ko lang ang pagkain sa plato ko, nagpapanggap na ang katahimikang dala ko ay hindi mabigat. Pero ang Biyernes bago sumabog ang lahat, ay iba ang pakiramdam.
Panay ang tingin sa akin ni nanay ng matatalim na sulyap. Kahit ang ngiti ni tatay ay parang pilit. Naramdaman ko na noon. Isang bagyo na namumuo sa ilalim ng magalang, nakalansing ng mga kubyertos. Hindi ko lang alam na ako ang unang tatamaan. Ang hapunang iyon ay nagsimula tulad ng iba, ngunit may bigat sa hangin na hindi ko mapangalanan. Mas matagal na nakatayo si nanay sa kusina. Hinahalo ang parehong kaldero ng 2 beses. Maigting ang panga. Si Vanessa ay nag-i-scroll sa kanyang telepono na may ngiting tila praktisado at panay ang tikhim ni tatay tulad ng ginagawa niya kapag may ihahayag na anunsyo. Sapat na ang naging mga Biyernes ko para malaman kung may parating. Pero sinubukan kong ipagkibit balikat. Inayos ko ang lamesa. Inihanay ang mga kutsara at tinidor. Nagpanggap na hindi napapansin ang tensyon sa bawat paghinga. Nang sa wakas ay umupo na kami, ang usapan, tulad ng dati, ay napunta kay Vanessa. Magpe-present siya sa isang conference sa susunod na linggo, pagmamalaki ni nanay. Siya ang hiniling nila. Lagi naman siyang exceptional. Dagdag ni tatay. Binibigyan siya ng ngiting pang-campaign poster. Nagkibit balikat si Vanessa na may pekeng kababaang loob. Well, alam nila ang talent kapag nakita nila. Nguya ako ng dahan-dahan, nilulunok ang pinaghalong karne at sama ng loob. Buong araw akong nag-ayos ng problemang pinansyal sa trabaho na iniwan ng iba. Pero hindi iyon kailanman nakakaabot sa hapagkainan ng pamilya. Ang mga tagumpay ko ay tahimik na namumuhay sa mga sulok ng bahay ng mga magulang ko, nakasiksik sa pagitan ng mga bills at listahan ng grocery. Sinubukan kong ibahin ang usapan. Hawak ko ang isang malaking project sa trabaho ngayong linggo, sabi ng direktor ko. Pero kinawayan lang ni nanay ang kamay niya. Okay lang yan, Elena. Pero ang trabaho ni Vanessa ay nakakaapekto sa daan-daang tao. Iba yon. Ang kirot na iyon, maliit, matalim, at sadya ay tumama kung saan niya gusto. Tumingin ako sa plato ko. Pinapaalalahanan ang sarili na huminga. Isa lang itong ordinaryong Biyernes. Sabi ko sa sarili, isa pang gabi ng paglunok sa mga gusto kong sabihin. Pero pagkatapos, sumandal si tatay at nagpakawala ng madamdaming buntong hininga. Speaking of bahay, panimula niya. Tinulungan kami ni Vanessa na ayusin ang ilang papeles sa mortgage noong nakaraang buwan. Isa siyang malaking blessing. Isang kilabot ang gumapang sa likod ko. Papeles sa mortgage? Blessing? Lumawak ang ngiti ni Vanessa. Wala yun. Maliit na bagay. Napatigil ang tinidor ko sa ere. 3 taon ng bayad ang pumipintig sa likod ng tadyang ko. Mga bayad na ginawa ko ng tahimik, walang palakpak, walang pagkilala, dahil sinabi nila sa akin na ayaw nilang may mag-alala. Isinakripisyo ko ang mga bakasyon, graduate school, pati na ang down payment para sa sarili kong matitirhan sana noon. At ngayon, binabago nila ang kwento. Isang init ang nagsimulang mamuo sa dibdib ko, mabagal sa simula. Tapos, tumaas tulad ng baha. Hindi ko na kayang magtimpi. Siguro naramdaman iyon ni nanay dahil binigyan niya ako ng tingin, yung mapang-uyam na tikwas ng ulo na laging ibig sabihin ay dapat akong manahimik. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na bumiyak sa kung anuman sa loob ko. Hindi ka aabot sa kalahati ng narating ng ate mo. Hindi lang tumahimik ang kwarto. Naputol ang pisi. Naramdaman ko ang pagtuwid ng upo ko. Narinig ko ang pagkikiskis ng paa ng upuan sa sahig na kahoy. Naramdaman ko ang bawat salitang hindi ko nasabi na nag-ipon sa lalamunan ko tulad ng bagyong gustong kumawala. At sa unang pagkakataon sa buhay ko sa lamesang iyon, hindi ko pinigilan ang damdamin. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ng nanay ko. Nang may kaswal na katiyakan, na para bang nagbabalita lang siya ng panahon, na para bang isa itong katotohanan na dapat matagal ko nang tinanggap. May kung anong tumatag sa loob ko. Dahan-dahan kong itinulak ang upuan ko paatras. Ang tunog ng kahoy sa sahig ay humati sa hangin. Nawala ang ngiti ni Vanessa. Tumingala si tatay. Gulat, na parang nakalimutan niyang nakaupo ako doon. Sinalubong ko ang mata ng nanay ko
Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Kung ganun, siya na ang pagbayarin niyo sa amortisasyon ng bahay. Ang katahimikan ay bumagsak sa kwarto. Kumurap si tatay. Bayad sa bahay? Anong bayad? Nabasag ang boses niya, halos nagmamakaawa. Hindi ako natinag. Ang monthly amortization sa loob ng 3 taon, 3 pares ng mata ang nanlaki ng sabay-sabay. Gulat, pagtanggi, at takot ang gumuhit sa mga mukha nila. Nakaramdam ako ng kakaibang gaan, na parang sa wakas ay tumigil na ako sa pagbubuhat ng bigat na hindi naman alam ng iba na pasan ko. Unang nakabawi si nanay. Elena, huwag kang madrama. Hindi ka naman namin inobliga. Ikaw ang nagkusa. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay matatag. Buwan-buwan. 1 beses lang daw. Kami na bahala sa susunod na buwan. Huwag hayaang magpadala ng notice ang bangko. Nasa akin ang mga resibo. Nasa akin ang bills. Nasa akin ang lahat. Nawalan ng kulay ang mukha ni tatay. Hindi mo dapat binabanggit yan ngayon. Hindi yan angkop. Ayun na. Ang pagbabaliwala, ang pagpapaliit, ang pagtatangkang itulak pabalik ang katotohanan sa dilim kung saan nila gustong manatili ako. Tumayo ako ng tuwid, nakahawak ang kamay sa likod ng upuan. Ang hindi angkop ay ang magpanggap na si Vanessa ang nagligtas sa bahay na ako ang nagbabayad para manatiling nakatayo. Sa wakas ay nagsalita si Vanessa. Ang boses niya ay manipis. Elena, baka mali lang ang dinig mo. Baka hindi naman ibig sabihin ni nanay. Pero hindi na ako nakikinig. Pinanood ko silang magkandarapa na ayusin ang kwento. Hubugin ito sa isang bagay na komportable para sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi ako nagpakaliit para magkasya sa bersyong iyon. May kung anong pumitik sa loob ko. Matalas, malinaw. Hindi na. Mababawi. Nang walang ibang sinasabi, lumabas ako ng dining room, kinuha ang bag ko, at humakbang palabas sa malamig na hangin ng gabi. Nanginginig ang hininga ko, pero hindi dahil sa pagsisisi. Ito ay dahil sa gulat na marinig ang sarili kong tumindig pagkatapos ng maraming taon ng pag-upo. Nang gabing iyon, sa aking kondo, binuksan ko ang laptop ko, nag-scroll sa automatic monthly fund transfer at pinindot ang cancel. May lumabas na maliit na box. Sigurado ka na ba? Ang paghinto sa pagbabayad ay dapat parang pagsasara, pero sa halip, para itong pagbubukas ng pinto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi na drain ang bank account ko tuwing akinse. Ang katahimikan mula sa mga magulang ko ay sapat na para yanigin ang mga pader. Nagsimula akong tumakbo sa tabi ng ilog tuwing umaga. Sa simula, para lang patahimikin ang panginginig ng mga kamay ko. Pero kinalaunan, ang ritmo ng paa ko sa semento ay naging parang kalayaan. Sumali ako sa isang cooking class tuwing Huwebes. Natuto akong gumawa ng homemade pasta at tumawa kasama ang mga estranghero na walang alam tungkol sa pamilya ko. Sumama pa ako sa ilang kaibigan sa hiking sa Rizal kung saan ang hangin ay mas malinis, parang hindi pa nahahaluan ng mga ekspektasyon. Sa paglayo mas nakita ko ang lahat ng malinaw. Bawat ngayong buwan lang, bawat huwag mong sasabihin kahit kanino. Bawat oras na pinuri nila si Vanessa, habang tahimik akong nagbabayad ng bills. At pagkatapos ay dumating ang litrato. Dumating ito 1 linggo ng umaga mula kay Aling Tessie. Ang tsismosang kapitbahay ng mga magulang ko na walang pinalalagpas. Tinext niya sa akin ang litrato ng bahay na kinalakihan ko na may tarpaulin na nakabalandra sa gate. Congratulations, Attorney Vanessa, sa pagpapanatili ng ating family home. Nanigas ang buong katawan ko. Pagpapanatili? Vanessa? Nanikip ang lalamunan ko habang nakatitig sa tarpaulin. Manhid ang mga kamay ko. Bawat transfer sa gabi. Bawat sakripisyo. Bawat oras na sinabi ko sa sarili ko na, pamilya muna. Lahat ng iyon ay binura at pinalitan ng kwento na parang wala naman ako doon. Hindi ako umiyak. Hindi sa pagkakataong ito. Nakaramdam ako ng iba. Mas matalas, mas matatag. Lumakad ako sa mesa.
Kinuha ang folder kung saan ko itinago ang bawat bank statement at resibo na naprint ko sa nakalipas na 3 taon at sinimulang ayusin ang mga ito ayon sa petsa, buwan-buwan. Hindi ito mukhang tumpok ng papel kundi isang tahimik na talambuhay ng sakripisyo. Doon tumawag si Sarah. Pinsan ko, Elena, sa tingin ko dapat mong malaman. Bulong niya. Nagpaplano ang mga magulang mo ng Family Appreciation Dinner sa susunod na buwan sa Makati. Pinapagawa nila ako ng slideshow. Inihanda ko ang sarili ko. Hulaan ko. Tungkol kay Vanessa. Mas malala pa. Narinig ko ang hiya sa boses niya. Gusto nilang i-highlight siya bilang dahilan kung bakit na-save ang bahay. Binigyan nila ako ng captions. Tinatawag nila siyang sandigan ng pamilya. Sandigan, tagapagligtas, bayani, lahat ng salitang pinaghirapan ko. Pero hindi ko natanggap. Isend mo sa akin ang file. Sabi ko. Nag-alinlangan siya. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Nang dumating ang slideshow, binuksan ko ito at naramdaman ang isang hungkag na tawa na lumabas sa akin. Mga litrato ni Vanessa na nakatayo ng proud sa harap ng bahay, ang mga magulang ko nakayakap siya sa porch, mga caption tulad ng, "Salamat Vanessa, sa pagsisiguro na ligtas ang tahanan natin." Gumawa ako ng kopya ng file at idinagdag ang mga binura nila. Pagkatapos ng huling slide nila, isiningit ko ang timeline ng mga pagbabayad, bar charts ng buwanang suporta, screenshots ng mga mensahe mula sa nanay ko, naka-blur para sa privacy pero malinaw ang ibig sabihin. At ang huling slide, isang litrato ng bahay na may mga salitang, "Ang katotohanan ay may lugar din dito." Sinave ko ang file sa laptop, sa cloud, at sa isang USB drive na itinago ko sa bag ko tulad ng isang tibok ng puso. Lumipas ang mga linggo. Lumipat ako sa bago kong kondo sa BGC. Maliwanag, tahimik, na may floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa skyline. Bumili ako ng light gray na sofa, maliit na oak table, at isang mataas na bookshelf. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, pumasok ako sa isang tahanan na pagmamay-ari ko ng buo. At pagkatapos ay dumating ang imbitasyon. Isang mensahe mula kay nanay. Family Appreciation Dinner. Magbihis ng maayos. Walang paliwanag. Walang pagkilala. Walang sorry. Pero nang dumating ang araw, hindi ako pumunta para magpa-impress sa kanila. Pumunta ako para tapusin ang isang bagay. Ang restaurant sa Makati ay nagliliwanag sa malambot na ilaw. Sa likod ng salamin, nakita ko ang mga pamilyar na anino. Ang mga magulang ko, si Vanessa na naka-emerald green na dress, mga kamag-anak na ilang taon ko nang hindi nakikita. Lahat ay nakabihis na parang dadalo sa isang seremonya at sa isang banda. Ganoon nga. Naghintay ako sa may pintuan, hindi nakikita. Habang kinuha ni tatay ang mikropono, narito tayo. Panimula niya ng buong pagmamalaki upang parangalan ang aming anak na si Vanessa, ang siyang tumayo sa panahon ng kagipitan na tumulong sa amin na panatilihin ang tahanan na nasa pamilya na natin ng ilang dekada. Palakpakan, ngitian, mga kamera na kumikislap. Nagsimula ang slideshow. Si Vanessa sa porch, si Vanessa na may hawak na papel, si Vanessa na nakangiti katabi ni nanay. Caption, pagkatapos ng caption na nagpipinta ng kwentong hindi totoo, pagkatapos ay kumurap ang screen. Isang bar chart ang lumitaw, tapos isa pa, tapos ang mga petsa, ang mga amounts. 3 taon ng suportang pinansyal akin na nakalatag sa screen sa walang awang linaw. Tumahimik ang buong kwarto. Nanigas ang mga magulang ko. Nalaglag ang panga ni Vanessa. Humakbang ako pasulong sa liwanag. Kung ang katotohanan ay nagpaparamdam ng pagkailang sa sinuman ngayong gabi, sabi ko ng kalmado, hindi ko na problema yon. Bawat ulo sa kwarto ay lumingon. Tumingin si tatay sa akin na parang multo na hindi niya inaasahang makita. Ang mukha ni nanay ay nalukot, hindi sa hiya, kundi sa takot na mabunyag.
Ang mga mata ni Vanessa ay napuno hindi ng lungkot kundi ng pangamba. Sa loob ng 3 taon, ako ang nagbayad ng amortisasyon. Hindi isang buwan bawat buwan. Tahimik, tuloy-tuloy, habang kayo, tiningnan ko ang mga magulang ko, ay binabago ang kwento para mas madaling ipalakpak ng lahat. Sinubukan ni tatay na magsalita. Elena, pag-usapan natin to sa labas. Bakit? Tanong ko. Gusto niyong malaman ng lahat dito kung anong ginawa ni Vanessa. Bakit hindi nila pwedeng malaman ang ginawa ko? Ang mga bulungan ay kumalat parang apoy. Alam ko na may mali eh. Lagi siyang nag-overtime. 3 taon? Siya nagbayad ng lahat ng yon? Nakatayo si Vanessa na nanginginig. Hindi ko sila inutusan na gawin to. Akala ko lang. Akala mo. Wala. Sabi ko, hindi malupit, kundi prangka. Nag-enjoy kang maging bida sa kwentong hindi naman sayo. Sa wakas, ay nakapagsalita si nanay. Elena, ayaw ka naming mapahiya. Tumawa ako ng mahina. Mapahiya sa pagsasabi ng totoo. Mabigat ang USB drive sa bulsa ko, pero ang katotohanan sa screen ay sapat na. Wala akong pagnanais na atakihin pa sila. Ang punto ay hindi para manalo. Ang punto ay para makita ako. Para sa record. Sabi ko, ayaw ko ng bahay. Hindi ko kailangan ng credit. Hindi ko lang hahayaang burahin niyo ako. Nanatiling tahimik ang kwarto, matagal matapos akong humakbang palayo sa screen. Inabot ni tatay ang kamay niya. Elena, sandali, pero hindi ako naghintay. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto. Pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa nakalipas na mga taon. Sa labas, ang malamig na gabi ng Makati ay yumakap sa akin. Tumayo ako sa hagdan, nilalanghap ang hangin, at napagtanto ang isang bagay. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paglaya. Sa loob, pwede silang magtalo, umiyak, tumanggi. Hindi na mahalaga. Ang katotohanan ay nasabi na. At sa wakas ay nakalabas na ako sa anino na pinagkulungan nila sa akin. At kapag humakbang ka na sa sarili mong liwanag, hindi ka na babalik sa dilim. 2 araw matapos ang hapunan, nagdidilig ako ng maliit na halaman sa balcony ko nang may kumatok. Sa peephole, nakita ko ang mga magulang ko na nakatayo ng magkadikit, mukhang mas maliit kaysa sa nakagisnan ko. Namumugto ang mga mata ni nanay. Ang balikat ni tatay ay tensyonado, tila ang lamig ay nag-iwan ng bagong linya sa mukha nilang dalawa. Binuksan ko ang pinto nang walang imik. Pumasok sila ng dahan-dahan. Inilibot ang paningin sa loob ng kondo na parang pumasok sila sa buhay na hindi nila inakalang kaya ko. Tumatama ang sikat ng araw mula sa floor-to-ceiling window sa gilid ng bookshelf ko sa bagong dining table at sa katahimikang binuo ko ng mag-isa. Si nanay ang unang nagsalita. Elena, patawad? Nabasag ang boses niya. Mali kami. Hindi namin dapat hinayaang maging ganun ang kwento. Hindi ka namin dapat hinayaang pasanin ang lahat ng mag-isa. Dagdag ni tatay. Nag-usap kami. Gusto naming ilipat sa pangalan mo. Ang titulo ng bahay. Pinaghirapan mo yon. Hinayaan kong humupa ang mga salita. Hindi nang may pait, kundi may kalinawan. Hindi ko kailangan yon. Sabi ko. May sarili na akong tahanan ngayon. Ang kailangan ko ay respeto at katotohanan. Hindi titulo ng lupa. Natahimik sila. Nanginig ang mga kamay ni nanay. Nakatingin si tatay sa sahig na parang dinala siya ng katotohanan sa lugar na hindi niya kabisado. Hindi na ako galit, mahina akong sabi. Pero tapos na akong maglaho. Kung bubuo tayo ulit ng relasyon, dapat magsimula yon sa totoo. May nagbago sa loob ng kwarto. Hindi pa kapatawaran, hindi pa sa ngayon, pero isang pagbubukas, isang puwang kung saan makakahinga kami nang walang bigat ng mga lumang kwento na dumudurog sa amin. Nang umalis sila, parang mas lumiwanag ang kondo. Naglakad ako sa balcony, tumanaw sa skyline, at napagtanto kong tumawid na ako sa linyang hindi ko na pwedeng balikan. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay akin na ang hinaharap.
Nakatayo ako sa balcony matagal matapos sumara ang pinto. Sa likod ng mga magulang ko, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na kumikislap sa dilim. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang pananahimik ang susi sa kapayapaan. Pero ang totoo, hindi ka pinoprotektahan ng katahimikan. Binubura ka nito. Ang pagpili sa sarili ko ay hindi sumira sa pamilya ko. Ito ang sumira sa kwentong nagpakaliit sa akin. At siguro, iyon ang totoong simula. Kung naranasan mo nang magdala ng bigat, ng tahimik o mabura sa sarili mong kwento. At kung nakaresonate sa iyo ang kabanatang ito, mag-subscribe ka na. Marami pang kwento ang parating. Mga kwento tungkol sa paghahanap ng sariling boses, paninindigan, at pagbabago ng kahulugan ng pamilya